Part 12. Naging abala si Hayes at minsan na lang kung umuwi sa bahay. Naging routine na niya na maagang majay gising at maalimpungatan akong paalis na ulit siya. May minsan pang naabutan ko siyang naglilinis ng sugat niya sa braso niya. Nagilalas akong napatingin sa kanya na nilinis ang kamay na may sugat sa bango. Madaling araw at nakaramdam ako ng pagkahihi, pero umatras yun nang makita ko siya. Pilit niya akong pinapalabas, pero nagmatigas akong tulungan siyang magamot ang sugat niya. Kahit pa nga nanginginig ang kamay ko. Bakit hindi ka pumunta ng hospital, at dito ka pa sa bahay dumiretso? Baka maubusan ka ng dugo. Napatingin ako sa dagong dumadaloy sa braso niya pababa sa tiles na sahig ng banyo. I'm okay, daplis lang ng balato. Anong daplis lang? Tingnan mo nga ang sarili mo. Namumutla ka at ang sugat mo. Nanghina ang boses ko at napatingin na lang sa ginagamot niyang sugat. Mabuti na lang talaga at hindi siya napuruhan at daplis lang naluluha akong nagangat ng mata nang hawakan niya ang kamay ko. I'm okay, malayo sa bituka yan. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Matapos may bandahan ang sugat niya nagkatinginan kami, napalunok ako at dinaluhan siyang maglakad. Pinaupo ko siya sa kama, binalikan ang gamot niya sa banyo at kumuha ng tubig sa pitchel at pinainom siya. Nakatingin lang siya sa akin habang uminom, nailang ako kaya nag-iwas ako ng tingin at napayakap sa sarili. Naalala kong wala nga pala akong suot na bra, at siguradong kita niya yun. Kinuha ko na ang baso matapos siyang uminom, nahiga na rin siya. Inilagay ko ang baso sa mesita niya sa labas ng kwarto at maihiga na sana sa nilatag kong higaan nang marinig kong magsalita siya. Nerissa, come here. Napatayo ako ulit habang yakap pa rin ang sarili. May kailangan ka pa. Napatikhim ako, parang may bamara bigla sa lalamunan ko. How many times do I have to tell you that you sleep on my bed? Napaiwas ako ng tingin, masama kasi ang tingin niya sakin. Ayos lang naman ako dun sa hinihigan ko. Matulog ka na lang at magpahing kailangan mo yun. Tumalikod na ako, narinig ko siyang kumilos kaya napaharap ulit ako sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang makitang pilit siyang tumatayo. Mabilis akong lumapit sa kanya. May kailangan ka ba? Ako na ang kukuha, mahiga ka na lang. Tumingin siya sakin, nakaupo na siya at magkatapat lang ang mukha namin. Nakayuko ako sa kanya sa balak na daluhan kung tatayo siya, napaayos ako ng tayo. Yeah, you know I can't carry you now because of my arm. So don't force me and just sleep here. Napabuntong hininga akong sumuko. Oo na po, ang weird mo talaga. Ano bang nakain mo at gusto mo na ata akong makatabing matulog ngayon? Nakuha ko pa talagang magbiro. Napangisi pa ako sa huling sinabi ko. Umikot na ako papunta sa kabilang side para mahiga. I can see you. Nawala ang ngisi ko at napatingin sa kanya. Anong sinasabi mo? Nakakunot ang noo kong hinarap siya, nakaupo na ako sa kama. I can see flashes of you, don't know if it's real or not. Some are blurred, but I'm sure it's you. Paano ka nakakasigurong ako nga ang nakikita mo? Paano kung iba pala, at anong ibig mong sabihin sa nakikita mo? Tuluyan na akong humiga, paarap sa kanya at inuna ng dalawang braso, tumagilid din siya ng higa paarap sakin, ngayon magkaharap na kami. I don't know, but as time passed by, I feel like I really know you, and you know me too. Don't you have something to tell me? Napasinghap ako, napatingin din siya sakin na nakakunot ang noo. Why? Nahihinga pala ako, nakalimutan ko. Mabilis akong bumangon, narinig ko pa ang mahina niyang halakhak bago makapasok sa banyo. Mabilis kong tinapos ang dapat gawin at naghugas ng kamay. Nang makalabas ako, nakita ko siyang nakatikip ang kaliwang braso sa mata. Huminga akong malalim at naglakad sa kaliwang banda ng kama. Nahiga na ako, paarap pa rin sa kanya, hindi pa malalim ang hinga niya kaya alam kong gising pa rin siya. Paano kung meron? Mahina kong turan, inalis niya ang brasong nakapatong sa mata at bumaling sakin. Then tell me, paano kung ang sasabihin ko sa'yo, mas lalo mo akong kamuhian? Nang inag ang boses ko, naluluha siyang tiningnan at napailing. Kumilos siya at humarap sakin, inabot ang ulo ko at pinaunan sa braso niya. Maingat niyang inilapat sa ulo ko ang kamay niyang may benda. Isiniksik ko ang ulo ko sa dibdib niya, napasinghot.
Natatakot ako, sa ginawa pa lang ng tatay ko. Sobra na ang muhi mo sakin, paano pa kaya kung malaman mo ang sasabihin ko? Naiyak na ako at hindi ko na napigilan ang sariling yamakap sa kanya, hinayaan niya akong umiyak sa dibdib niya. Humigpit din ang yakap niya, hinalikan ang ulo ko at hinahaplos ang likod ko. Mas lalo akong napahagulhol, nagigilty ako. Dapat ko na bang sabihin sa kanya? Okay naman na siguro kay Amanda at malalaki na kami para harapin ang ganitong problema, pangako, bukas sasabihin ko na. Ngayon, susulitin ko muna ang init ng yakap niya. Hindi ko alam na nakatulugan ko na pala ang pag-iyak kagabi. Napalingon ako sa katabi, wala na dun si Hayes. Napangiti ako at bumangon, pumunta akong banyo at naghilamos. Niligpit ko ang hinigaan namin at ang nilatag kong hinigaan kagabi. Napangiti ako nang may maalala, nitong mga nagdaang gabi. Natutulog ako sa nilatag kong higaan, pero madyay gising na lang ako sa kama ni Hayes. Ganoon ang nangyayari, siguro ay binubuhat niya ako. Katulad ng sabi niya kagabi, babuhitan na naman niya sana ako para lang mahiga sa tabi niya. Nakangiti akong lumabas ng kwarto, sasabihin ko na talaga sa kanya mamaya. Nasaan kaya si Hayes, baka umalis na naman ng maaga. Pero may sugat siya at dapat nagpa-finga. Napabuntong hinga akong naglakad sa pasilyo at thought ango na sana sa hagdan ng madaanan ko ang opisina ni Hayes. Napangiti ako nang marinig ang boses niya, nandito nga siya mabuti naman. Lumapit ako sa pinto at kakatok sana nang marinig ko ang usapan nila. Dinikit ko palalo ang tainga sa pinto, baka nagkakamali lang ako ng dinig. I'm not okay. I'm just doing this to get to her good side. And it looks like I succeeded last night, this time I will make sure to know everything. If she's from my past or just my brain making a scene with her. Napasandal ako sa pinto, napamaang sa narinig. Napatikip sa bibig ko, para hindi gumawa ng ingay. Natahimik sa loob, narinig kong may kinyakalikot siya, kalaunan ay nagsalita ulit, at para akong dinurog sa narinig. What do you mean? She will not get pregnant? And if Avery will make sure to get rid of the baby and her. I'm still the devil you know, Draco. Napatayo na ako at dahan-daang lumayo doon. Dinig na dinig ko ang pagkawasak ng kung ano sa loob ko. Naminggi ako, naglakad akong walang patutunguhan. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong nasa likod bahay. Napaupo ako at hindi napigil ang humagulal, hindi ako makapaniwala, hindi pa rin ako makapaniwala sa narinig ko. Maraming beses akong umiling, baka dinadaya lang ako ng pandinig ko. Napatikip ako sa mukha, pero totoo ang narinig ko kanina. Mula na mismo sa bibig niya. Kilala ko ang busy roses niya, at sigurado akong siya yun. Pero bakit kailangan niyang gawin to sa akin? Handa na akong sabihin sa kanya ang lahat. Pero dahil sa narinig ko, nagdadalawang isip na ako sa gagawin. Napatayo ako at huminga ng malalim, napatingala sa langit na nakapikit. Diyos ko, patawarin niyo ako, sana gabayan niyo pa rin ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napahagulhol ulit ako nang maalala ang huli niyang sinabi. I will get rid of her and the baby? Napahawak ako sa tiyan, naalala kong delayed na ako. At maaring may magbunga sa mga gabing pinagsaluhan namin. Hindi imposible yun dahil wala kaming ginagamit na proteksyon, wala din akong ininom. Kaya posibleng may laman na ngata. Napayuko ako at niyakap ang sarili, natatakot ako. Kinakain na naman ako ng takot pero wala naman akong nararamdamang sintomas. Napahikbi ako, hindi ko mapigil ang hilingin na sana ay wala nga, kong maranasan ng magiging anak ko ang kahayupan ng ama niya kung sakali. Pero kung mayroon man, hindi ako mangingiming umalis at itakas siya dito. Wala akong pagpipilian kung di ang humingi ng tulong sa labas para makalayo dito. Bahala na kung anong mangyayari sa susunod. Bumalik ako sa kwarto at hindi na muna pumunta sa kusina. Kong makita nila ang pamamaga ng note ko. At dahil, wala naman akong ibang mapupuntahan dito sa kwarto. Humiga ako sa kama at nagtalukbong ng kumot, maya-maya ay narinig kong may kumatok, pumasok sa kwarto. Nerissa, tawag nito, si Ate Marge. Hinayaan kong makapasok siya sa kwarto, saka ako nagsalita. Ate Marge, mamaya na po ako bababa, medyo masama po ang pakiramdam ko . Nako, bakit ka nakatalukbong ng kumot?
Nilalamig ka ba? Patay Norman ang aircon ah. May lagnat ka ba? Pinapatawag ka kasi ni Sir Hayes. Nasa baba na siya at nag-aalmusal, hinahanap ka niya. Saad niyang naglakad papunta sa akin at hingwakan nito ang kumot, inalis. Hindi ako damilat at isinubsob ko ang mukha ko sa unan. Ayos lang po ako, masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Napahinga itong malalim, mabuti at hindi na siyang magpumilit na humarap ako sa kanya. Hinawakan nito ang leeg ko at dinama. Ganun ba, wala ka namang lagnat? Sige magpahinga ka na lang dito, dadalan na lang kita ng almusal mo. Salamat. Sabi kong hindi siya nilingon, narinig ko itong umalis. Nagbukas sara ang pinto, tumihaya ako ulit at napabuntong hinga. Nakatingin lang sa kisame, hindi ko maiwasang isipin ang narinig kanina. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko, kung hindi pa ako kumurap, sumangot ako, pintinasan ang luha. Bumangon ako, pumunta ng banyo para maghilamos. Nakaharap ako sa salamin, kita ang pamamaga ng mata ko, bigla kong namiss ang mga kapatid ko, gusto ko na silang may akap, napaluha ulit ako, mabilis ko yung pinahid. Inayos ko ang sarili ko at bumalik sa kama. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakahiga at nakatalukbong lang ng kumot nang may magsalita. I know you're awake, is something wrong? Sabi ni Marge ay masama daw ang pakiramdam mo. Ayos ka lang ba? Bakas ang pag-aalala sa boses niya, hindi ako kumibo. Naramdaman kong lumundo ang kama at naupo siya doon. Nerissa, mahinang tawag niya sa pangalan ko at tinanggal ang kumot. Hinayaan ko siyang makuha ang kumot sakin, nakita kong nanlaki ang mata niya nang makita ang hitsura ko. Hinawakan nito ang mukha ko, walang buhay akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa concern niyang mukha ngayon. What happened? Bakit namamaga ang mata mo? Is it because of last night? Tell me. Hindi ako sumagot at nakatingin lang sa kanya. Nerissa, bakit ka ba nagkakaganito? Kung dahil to kagabi, hindi mo na kailangan sabihin sakin kung hindi ka pa handa. Napataas ang kilay ko, talaga. Hindi niya ako pipilitin na sabihin ang gusto niyang malaman. Sumanghap ako ng hangin, napatingin sa nag-aalala niyang mukha. Hindi yan totoo Nerissa, lahat ng pinapakita niya hindi totoo. Paalala ko sa sarili ko. Nami-miss ko lang ang mga kapatid ko. Nakita kong napatiimbagang siya, huminga ng malalim at tumayo. Tumalikod siya at napahilamos ng mukha. Eat your breakfast and rest here, yun lang ang sabi niya at naglakad na paalis. Nakatingin lang ako sa dinaanan niya, hindi niya sinagot ang sinabi ko. Napailing ako, paano niya sasagutin kung hindi naman yun tanong. Pero kung sakali ba, natanong yun. Sasagutin niya, o mananatiling tikom ang bibig katulad na lang ng ginawa niya ngayon. Iniwasan niya ang sinabi ko, at parang nagtitimpi lang ng tumalikod. Hindi mo na ako maisahan Hayes hindi na. Something's wrong, Elle can feel it. But what is it? Is it because of last night? She's being weird. I know hindi ko siya dapat pilitin na sabihin sakin ang gusto kong malaman. But I'm dying out of curiosity, natuwa na ako kagabi, dahil sa wakas malalaman ko na ang anumang tinatago nila Draco. Pero sa nangyari ngayon, anong nangyari at bigla na lang siyang parang dumstansya sakin. Siguro natatakot pa rin siyang umamin. But I can wait, nasa bahay lang naman siya. But fuck, Elle can't concentrate. I can't focus. Nasa bahay din ang isip ko. Did she eat her breakfast? Or is she really sick? Pero ang sabi ni Marge, hindi naman daw. So what's the problem? O baka naman umiwas lang siyang masabi sakin ang dapat na sasabihin niya. O baka nag-iipon pa siya ng lakas ng loob na magsabi. She did said that she's scared to tell me. Mr. Mondeniego, are you with US? Napakurap ako at napatingin sa nagsalita. Sa buong boardroom, nakatingin silang lahat sakin. Napaayos ako ng upo at inilagay ang dalawang braso sa mesa at humarap sa kanila. Of course, continue. Sagot ko na lang kahit ang totoo wala talaga akong naintindihan sa sinabi niya. Tumango ito at nagpatuloy sa pagsasalita, nakinig na ako this time. Kahit papaminsan-minsang sumasagi sa isip ko si Nerissa, napabuntong hinga ako nang sa wakas ay matapos ang meeting, naihilamos ko ang kamay sa mukha, napaangat ang ulo ko nang maramdamang may lumapit sa kin. What is it?
Nakakunot noong tanong ko sa pinsan kong /secretary, napailing ito at naunang lumabas. Mas lalong napakunot ang noo ko, tumayo na ako at sumunod sa kanya. Dumiretso na ako sa opisina ko at agad naman na sumunod si Margo at may inilapag na folder. You're distracted the whole meeting, what's with you? Nothing, just go back to your work. Narinig ko itong bamantong hinga kaya umangat ang ulo ko sa kanya. Nagkibit balikat ito at tumalikod na, nasa pinto na siya nang pumihit paarap sakin. And by the way, Tita has been calling me, hindi ka daw sumasagot sa tawag niya, even her messages. And she even told me about this random woman you're with. If I were you, answer back. You don't want her barging in your house, don't you? Napasandal ako sa swivel chair ko at napahilamo sa mukha. I totally forgot, siguradong gigisahin ako noon. Nawala na sa isip ko ang mag-reply, kapag tumatawag naman kasi siya it's either nasa trabaho ako. Zero kaya ay hindi ko hawak ang phone at naiiwan sa mesa. Sa dami kong iniisip, nakalimutan kong tumawag pabalik. I'll call her back. Tumango ito at tuluyan ng lumabas. Hinagilap ko ang phone ko, nang makita ay hinanap ko ang mensahe ni Mommy. Napangiwi ako nang mabasa ang huli niyang mensahe. Hey Alejandro. You better answer me. Limang worried. You didn't call nor text your mother. You said you're gonna visit. I don't know what's happening, but please visit your mother. Malalagas na ang buhok ko sa consummation sa kapatid mo. Napailing ako sa huling nabasa. Alexandria is really a pain in the ass. She's our youngest sister, and she's a rebel. Dad's favorite, she's spoiled. Bago tawagan si Mommy, siya muna ang tinawagan ko. Tumayo ako at humarap sa glass window, tanaw ko ang ilang building na katabi ng building ko, nakailang ring pa ay may sumagot na sa kabilang linya. Whoever the heck are you, peace off. You're disturbing my sleep, fuck off. Nap-atinji na lang ako sa phone kung wala na ang kausap. She hung up on me, that brat. I called her again, and this time before she can even speak. I called her name, in a serious tone. Hela Alexandria. Narinig ko itong napamura, maya-maya ay nawala kaya tiningnan ko ang phone ko kung nawala na nga siya. Pero nang makita na hindi pa naman putol ang linya, binalik ko sa tainga ko ang phone at nagsalita. What time did you sleep last night that you're still sleeping at this time? Hela, it's already afternoon. I heard her groan at what I said. Kuya, matutulog pa lang ako. And I didn't party, okay, L did some work. Napapailing akong napabuntong hinga, this brat. Ano na naman ang ginagawa mo, pati si Mommy nag-aalala sa'yo. You're at the right age already, grow up and be responsible. I'm being responsible, kayo lang naman ang walang tiwala sa'kin eh. Not because I'll party all night, I go home late at night and always hanging out with my friends. Hindi ko na ginagawa ang mga responsibility ko. Kuya, ikaw na rin ang nagsabi. I'm old and to handle myself, you don't have to worry about me, and I'm a grown-up for God's sake. Stop worrying about me. Napailing na lang ako sa katwiran niya, yes she's old enough. But as her family, we worry. Normal lang naman siguro yun sa kuyang katulad ko. Pareho lang kayo ni Kuya Alexander, bakit hindi nyo na lang asikasuhin ang mga buhay nyo? I'm fine, and if I have problems I will tell you, so stop pestering me and let me sleep. Fine, talk to Mom and say sorry. Mind your behavior, young lady, you're making Mom worry always. She groaned again and sighed. Yes brother, lol, just sleep and I will go home later. And you have to go home too, ayokong mabugan ng apoy. Hindi ko mapigil ang mapangiti sa sinabi niya, kahit kasi spoiled siya. Takot pa rin siya kay Mommy, well we all are. Yeah, I will try. Binaba ko na ang tawag at tinawagan si Mommy. Pero walang sumasagot kaya nagpadala na lang ako ng mensahe. Bumalik na ako sa trabaho, pero kahit anong concentration ang gawin ko, bumabalik at bumabalik pa rin ang isip ko sa isang tao. Hindi ako mapakali kaya kinuha ko na ang phone ko at tinwagan ang telepono sa kwarto namin, lang beses na nagring pero walang sumasagot.
hinanap ko ang number ni Manang Lara at siya na ang tinawagan, lang beses lang nagring at may sumagot na. Hello Hayes, may kailangan ka. Bungad nito, where's Nerissa? Tanong ko na lang. Nako, sandali hanapin ko. Nandito lang yun kanina sandali Narinig ko itong naglalakad at tinatawag ang pangalan ni Nerissa. Pero walang sumasagot, hanggang sa nag-usap sila ni Marge at tinanong kung nakita nito si Nerissa. Ay nay, hindi ko din napansin. Pero nakita ko siya kaninang umaga sa garden, hindi ko pa ulit siya nakikita. Ganun ba, hinahanap kasi siya ni Hayes. Sumandal ako sa upuan habang nakikinig sa usapan nila, itinaas ko ang paa sa mesa. Halika at tulungan mo muna akong hanapin ang batang yun. Nagtatal ng ilang minuto ang paghahanap nila, kaya napatayo na ako at ini-loudspeaker na lang ang phone. Bakit ang tagal naman nilang mahanap? Napasinghap ako at bumalik sa pagkakaupo. Tiningnan ko ang si Simity sa bahay at hinanap siya. Napakunot ang noo ko nang hindi siya makita sa kahit anong parte ng bahay. Nakita ko sila manang na naghahanap pa rin hanggang sa kwarto namin. Napatayo akong kinabahan, pinatay ko ang tawag at tinawagan ang tauhan kong nagbabantay sa bahay. Find Nerissa, now. Matapos ay pinatay ko na ang tawag at nagmamadaling lumabas ng opisina. Nagkasalubong pa kami ni Margo na papasok rin sana, are you going somewhere? Nakakaunot ang noong tanong nito, may dala siyang maraming folder. Home. I said and leave her there, gaping at me. Tinawag niya pa ako, pero hindi ko siya pinansin at diretsyong nagpahatid sa elevator sa parking, mabilis akong sumakay at pinaharurot yun pauwi. Nang makarating sa bahay, mabilis akong bumaba at pumasok sa bahay. Nakasalubong ko si Manang na nag-aalala ang mukha. Hindi namin siya mahanap Hayes, naku ang batang yun san ba napadpad. Tumalikod ako at nagsimulang maghanap, kahit ang tauhan ko ay hindi siya mahanap sa kahit na anong sulok ng bahay. Hinihingal akong napaupo sa sopa, nagtipon-tipon kami sa sala. Wala kaming mahanap na Nerissa. Where the heck did she go? Wala naman ibang daan dito, at hindi siya basta-basta makakalabas ng bahay. Anong gagawin natin, hindi kaya nadukot ulit siya? Napaangat ang tingin ko kay Marge, magkahawak kamay sila ni Manang. Napailing ako, no it can't be. Papano siya nakalabas? I make sure na wala siyang ibang lalabasan dito. Every exit here has a cord, and she can't easily escape. I also review the footage, and the last time she was seen is in the garden. Nasa harap ako ngayon ng computer at tinitingnan ang maari niyang pinuntahan. Sa kaka-rewind ko, wala akong makita. Hanggang dun lang talaga sa garden, at katabi noon ay isang kwarto lang at hindi abot ang Stevie doon. Tatayo na sana ako nang may biglang nagsalita, nanigas ako at bigla may kung anong emosyon ang lumukob sakin. Anong nangyayari, may problema ba? Napatingin kaming lahat sa kanya. Napasinghap si Manang at Marge, mabilis silang lumapit dito, nagtadyas ang bagang kong nakatingin lang sa kanya. Diyos kung bata ka, saan ka ba nagsusuot at hindi ka namin makita? Oo nga, kanina pa kami naghahanap sa'yo, nang alay na nga ang paa ko Napatingin siya sakin, at hindi ko nagustuhan ang tingin niyang yun, walang emosyon at seryoso. Pinanliitan ko siya ng mata, nag-iwas siya ng tingin at hinarap ang dalawa, hinawakan sa magkabilang braso. Napapagitnaan siya ng dalawa. Nandun lang ako sa isang kwarto, may nakalimutan kasi akong linisan dun kaya nilinisan ko na. Pasensya na kung naabala pa kayo sa paghahanap sakin. Hindi ko rin namalayan ang oras Niyakap siya ng dalawa, nagpaalam na din ang tauhan ko at umalis na. Naiwan kaming apat, nakatingin lang ako sa kanila. Pinipigilan kong mabulyawan siya. Huminga ako ng malalim, nakita kong paalis na sana silang tatlo kaya mabilis kong tinawag si Nerissa. You stay. Napahinto sila at napatingin sakin, nagkatinginan at may ibinulong si Marge sa kanya narinig ko din naman. Kanina ka pa niyan hinahanap, lagot ka. Hinayla na ni Manang si Marge at naiwan na lang kaming dalawa. Come closer. Napatingin lang siya sakin at walang kibo na lumapit, ilang hakbang ang layo sakin. Napabuntong hinga ako at ako na mismo ang lumapit sa kanya. Hinayla ko ang kamay niya at maingat siyang niyakap. Naramdaman kong natigilan siya, at sinubukan na lumayo. Hinigpitan ko ang yakap ko kaya hindi siya nagtagumpay na makalayo, isinubsob ko ang ulo ko sa leeg niya.
Where the hell have you been? Pabulong kong tanong, sinubukan niya ulit na lumayo. Hayes, hindi ako makahinga. Lumuwag ang yakap ko, pero hindi siya binitawan. Narinig ko siyang napabuntong hinga, tinampol nito ang likod ko. Naglinis nga lang ako sa kwarto. At lumayo ka nga. Ang init-init at saka amoy pawis ako. Hindi ko siya pinakinggan, niyakap ko lang siya, parang miss na miss ko siya ngayon. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siya kanina. Parang ang tagal ko siyang hinanap, at nang sa wakas ay makita siya hindi ko mapigilan na mamiss siya. Kasama ko lang siya kanina, pero ibang pagkamiss ang nararamdaman ko ngayon. Parang ang tagal naming hindi nagkita, parang ang tagal niyang nawala. Itinulak niya ako, and this time nagtagumpay na siyang maitulak ako. Tiningnan niya ako ng mabuti, nakatingin lang din ako sa kanya. Nasa bewang niya ang dalawang kamay ko. Nag-aalala ka, dapat ba akong maniwala? Napakunot ang noo ko, why is she like this? Napailing siya at tinanggal ang kamay ko sa magkabilang bewang niya. May kailangan pa akong gawin, kung wala kang kailangan aalis na ako. Nahagilap ko ang kamay niya nang pumihit na siya patalikod. Hinayla siya at niyakap mula sa likod. I miss you. The heck, did I just say that? What's happening to me? Mabilis akong humarap sa kanya, mali ang pagkakarinig ko diba? Anong sabi mo? Nakakunot ang noong tanong ko, tumikim siya at umiwas ng tingin. Nothing, you can go back to your work now. Pumormal ang boses niya at tumalikod na. Napatingern na lang ako sa likod niyang papalayo, ang weird ng lalaking yun. At bakit niya ba ako niyakap? Amoy pawis kaya ako. Naglakad na ako papuntang kusina. Naabutan ko si Nailara at Ate Marge na nag-uusap. Nang makita ako nila, napatayo sila pareho. Halika, magmeryenda muna tayo. Nagutom ako sa kakahanap sa'yo Napangiti lang si Nailara sa sinabi ni Ate Marge at naglagay ng banan ako sa isang plato at inabot sakin. Lumapit muna ako sa lababo at naghugas ng kamay. Salamat, sakto po at nakaramdam na din ako ng gutom. Sabi ko nang makaupo, kumagat sa banan ako at napatingin sa kanila. Nelang na napangiti, ngumiti na din ako. Hindi ka kasi nagtanghal iyan, bigla ka pang nawala. Sa susunod magsasabi ka kung saan ka pupunta, sobra kaming nag-alala nang hindi ka makita. Si Sir Hayes napauwi nang sabihin naming hindi ka makita. Nalibot na namin ang buong bahay, tapos wala ka. Pati ang mga bantay, tumulong na sa paghahanap sa'yo. Nako, kung nakita mo lang ang pag-aalala ni Sir Hayes kanina, parang gusto na niyang suntukin ang mga tauhan niya, dahil wala man lang daw nakapansin kung saan ka nagpunta. Hindi na ako nagkomento sa sinabi ni Ate Marge at kumain na lang, malamang nag-alala lang yun, baka takasan ko siya. Hindi niya ako makikita, at hindi niya malalaman ang gusto niyang malaman mula sakin. Mahirap nang paniwalaan ang ginagawa niya, hindi ko alam kung magtitiwala pa ako sa kanya. Lumipas ang ilang araw at naging busy na naman si Hayes at hindi pa kami nakakapag-usap ulit. May problema daw sa trabaho, yun ang sabi ni Nailara kahit hindi naman ako nagtatanong siya na mismo ang magsasabi sakin, bumalik ako sa pagtulog sa sahig at naglalatag lang ng higaan. Nang unang gabi lang nangyari yon, sa sumunod ay nagising na naman akong nasa kama na niya. Iniuasan ko din siya, ayoko muna siyang makausap o makita. Parang naiirita ako sa mukha niya, minipin na din ako. Madyay gising akong masama ang pakiramdam, mainit sa katawan palagi kahit pa ang lakas na ng aircon. Nagbababad ako sa bathtub, wala si Hayes ngayon at busy na naman daw. Nakangiti akong naglalaro sa bulan ng may tumikim. Masama ang tinging ibinato ko sa taong nakasandal sa hamba ng pinto. Hindi ko ba nalock ang pinto? Paano nakapasok ang asungot na to? Naiirita talaga ako sa mukha niya. Anong ginagawa mo dito? Napakunot ang noo niya sa tanong ko, umayos siya ng tayo at naglakad palapit sakin. Sinaman ko siya ng tingin ng tuluyan na siyang makalapit sa akin. Tinapuan ko siya ng bula, napatinggan lang siya sa bulang nasa damit niya. What the hell is your problem? Lumabas ka nga, kita mong may tao dito sa loob Lumabas ka at naiirita ako sa mukha mo. Napasinghap siya at sinaman akong tingin, napahawak siya sa mukha niya. What's wrong with my face? Tanong niyang hawak sa magkabilang palad ang mukha. Nakakairita ang mukha mo, lumabas ka. Ayokong nakikita ang mukha mo, labas. Napasinghap siya sa sigaw ko, napaatras.
May I remind you, that this is my house. Wala akong paki, labas na. Sinaman niya lang ako ng tingin, nakita kong naikinuyong niya ang kamay. Sinabuyan ko ulit siya ng bula, bagsak ang balikat na umatras at tumalikod. Napangisi ako nang isara niya ang pinto, lang minuto pa akong nagbabad, pagkatapos ay nag-shower na. Tinatali ko ang bathrobe sa katawan ko nang lumabas ng banyo. Dediretso na sana ako sa closet para kumuha ng damit, nakalimutan ko palang magdala sa loob ng banyo kanina. Nakasandal sa headboard ng kama si Hayes. Matem na nakatingin sakin, sinusuri ang katawan ko. Sinaman ko siya ng tingin at inirapan, tinalikuran ko na siya at dumiretso sa pagkuha ng damit. Bumalik ako ulit sa banyo para magbihis. Paglabas ko nandun pa rin siya, hindi ko siya pinansin at dumiretso sa salamin at nagsuklay. Kita ko siya sa likod kong nakatingin lang sakin, at dahil naiinitan nga ako, nag-short lang ako at maluwang na damit. Matapos magsuklay, tumayo na ako at lalabas na sana nang magsalita siya. Are you pregnant? Natigilan ako sa tanong niya, napalunok ako at siniguradong walang emosyon na makikita sa mukha ko. Humarap ako sa kanya, inatim pa rin itang nakatingin sakin. Pinag-cross ang dalawang braso sa dibdib. At kung oo, nagulat siya sa sagot ko, nakita ko ang emosyong dumaan doon. Pero hirap na akong maniwala. Napaayos siya ng upo at tatayo na sana nang dinugtungan ko ang sinabi ko. Ngumiti na walang emosyon. Hindi ako mabubuntis, umiinom ako ng pills. Natigilan siya at napamaang na nagangat ng tingin sakin. What? Kapos ang hiningang tanong niya, parang masaya siyang hindi ako buntis o desmayado dahil nalukot ang mukha niya. Iniling ko ang ulo ko, siguradong masaya siyang hindi ako buntis. Ang sabi ko, umiinom ako ng pills kaya imposibleng mabuntis ako. Napatayo na siya at lumapit sakin. When, and how come you have pills? I didn't give you anything. Napangisi na ako, naglakad ako palapit sa mismong harap niya. Nagpabili ako sa tauhan mo, may ibinigay na pera sakin si Nailara kaya nagpabili ako. Kahit itanong mo pa sa tauhan mo, si Pedro pala ang pinasuyo kong bumili. Kailan ka pa nagsimulang uminom ng pills? Nakatiimbagang na tanong niya. Bakit parang galit pa siyang umiinom ako noon? Hindi na importante yon, ang mahalaga hindi ako buntis. Ayokong magkaroon ng anak ng isang demonyo. Hindi nawala ang ngisi ko, ngising galit. Napaatras siya sa sinabi ko, may dumaang sakit sa mata niya. Pero hindi ako nagpatinag, siguradong palabas niya lang din yun. Tumikim siya at tumangala, tumalikod siya at naglakad papuntang banyo at nagsalita. It's good then, I wouldn't want any child with you too. Nang tuluyan siyang makapasok sa banyo at maisara ang pinto, bigla akong napahawak sa pader. Nang hina ang tuhod ko bigla, napahawak sa dibdib ko. Napatiimbagang ako nang makaramdam ng sakit doon, lumabas ako ng kwarto at bumaba, dumiretso ako sa garden. Napaupo ako nang makarating doon, napatingala sa langit. Totoong nagpabili ako ng pills kay Pedro, pero hindi ko yun iniinom. Pinabili ko yun para may maipakita sa kanya at kung sakaling magtanong siya. Hindi ako sigurado kung buntis ba talaga ako, pero masyado nang delayed ang period ko, kaya hindi ko na din iniinom ang pills. Natakot ako na baka may laman na nga. Hindi ko kayang kumitil ng buhay hindi pa nga nabubuhay. Sandali ang gulo ko, ang sinasabi ko lang naman kung may nabuo na nga dito sa sinapupunan ko. Maluwag ko yung tatanggapin. Nasabi ko lang naman yun kanina kay Hayes, sa galit ko. Hinaplos ko ang tiyan ko, kung totoong meron nga. Kailangan ko nang gumawa ng paraan na makalabas dito. Pero paano ko siya tatawagan na hindi nahuhuli? Kailangan ko munang makasiguro na buntis nga ako. Pero hindi pa ba ako buntis? 3 weeks na akong delayed at ito ang unang beses na nangyaring ma-delayed ang period ko. Pero wala naman kasi akong ibang nararamdamang sintomas. Hindi naman ako nagsusuka sa umaga, wala din akong cravings. Maliban sa mabilis akong mairita at palaging mainit ang katawan ko kaya hindi lang 3 beses akong maligo sa isang araw. Nagtataka na nga sila Ate Marge kung bakit araw-araw na akong naglalaba ng damit ko. Samantalang dati, lingguhan pa. Sa pagkain naman, ayos naman ang panglasa ko. Ano pa ba, hindi ko din alam kung paano ko pa malalaman kung talagang buntis ako. Nagising akong madilim pa, napaupo ako.
Napabantong hinga na lang ako nang makitang nandito na naman ako sa kama niya. Ang naalala ko kagabi, dun ako sa nilatag ko natulog. Siguradong binuhat na naman niya ako papunta dito. Inalis ko ang kumot at tumayo, dahan-dahan akong naglakad. Pigil hiningang lumabas, bumuga ako ng hangin nang tuluyang makalabas. Yakap ang sariling nilakbay ko pababa ang hagdan, dumiretso ako sa kusina, kumuha ng tubig sa ref at hindi pa ako nakontento nilagyan ko pa ng ice cubes para mas malamig. Napangisi ako nang napatingin sa basong puno ng tubig at ice. Arg! Hindi ko napigil ang umungol sa sarap na lumukob sa lalamunan ko. Ang sarap ng Dermaloy na tubig na malamig doon. Nakangiti kong inilapag ang baso sa counter, pero dahil sa bigla kong paglingon nang may nagsalita sa likuran ko. Hindi yun umabot sa counter at bumagsak sa sahig. Do you really have to moan like that? Mabilis akong humarap sa kanya, napasigaw pa ako nang bumagsak ang hawak na baso. Gumawa yun ng ingay, sinamon ko siya ng tingin kahit pa madilim at tanging ilaw lang namin ang ilaw sa ref. Bakit ka ba nang gugulat? Tumaas na ang boses ko, napapadyak at napatingin sa basag na baso. Narinig ko lang siyang napabuntong hinga at pilapitan ako. Anong ginagawa mo? Tanong ko nang buhati niya ako at iupo sa counter, nasa magkabilang gilid ko ang kamay niya. Napatingin ako sa nakakairitan niyong mukha. Inihilamos ko sa mukha niya ang kamay ko at itinulak siya. Lumayo ka nga sakin. Nelang naman siyang lumayo, napatingin na din sa basong nabasag dahil sa kanya. Tama, dahil naman talaga sa kanya, kung hindi siya nanggulat hindi yun mababasag. Kaya siya ang may kasalanan. Just stay here, I'll take care of this. Napamaang na lang ako sa sinabi niya. Seryoso, liinisin niya yun. Hindi bale, siya naman ang may kasalanan eh. Nakatingin lang ako sa kanya, nang umalis siya at pagbalik niya may dala na siyang wallis at dustpan. Nakatingin lang ako sa kanya, habang nililinis niya yon. Hanggang sa matapos siya at makabalik sa kusina. Bumalik siya sa harap ko at nakapamiwang. Do you need anything else? Maang pa rin akong nakatingin sa kanya, naipilig ko ang ulo. Hindi totoo ang lahat ng ginagawa niya lang to ngayon para makuha ang gusto niya. Pues, wala akong balak na sumuko. Wala na akong balak na sabihin pa yun sa kanya, manigas siya. Wala na, sabi ko at bababa na sana nang mas lumapit siya kaya hindi na ako nakababa pa. Natigilan ako sa sunod niyang ginawa, baba mo nga ako, kaya kung maglakad ano ba? Pinangkunan niya ako at naglakad paakyat. Malamig ang sahig, tapos nakapaaka lang. Just stay still, it won't harm you. Hindi ako nakinig at kinawag ang paa ko. Hindi ibaba mo ako. Kaya kung maglakad, ibaba mo ako. Napatigil siya at matiim na napatingin sakin, hinihingal akong napatingin din sa kanya. Napabuntong hinga siya at napailing. We really need to talk. Sabi niyang nagpatuloy sa paglalakad paakyat. Natahimik ako, bigla akong naluha. Bakit ba kasi kailangan niyang maging ganito? Bakit hindi niya nalang ako tretuhin, katulad ng pagtrato niya sakin dati? Noong palagi niya akong binubulyawan, palagi siyang galit. Kung ano-ano ang pinapagawa sakin para lang mahirapan ako. Hindi ganitong nahihirapan akong paniwalaan ang mga kinikilos niya. Nakarating kami sa kwarto at iniupo niya ako sa kama. Nakapamiwang siyang nakatayo, paarap sakin. Nakayuko lang ako, ayoko siyang harapin. Pakiramdam ko, tutulo na ng tuluyan ang luha ko kung titingalain ko siya ngayon. Now talk, what is it? Pinagbigyan na kita ritong nakaraang araw na hindi ako pansinin at iwasan. Ngayon sabihin mo sakin kung anong problema, kung tungkol pa din ito sa sasabihin mo sa akin. Forget it, ayoko nang malaman pa kung yun ang ikinababahala mo. Hindi mo na kailangang sabihin sakin kung natatakot ka pa rin. Napaupo na ito sa kama, inabot niya ang kamay ko, dama ko ang pagkabigo sa boses niya. Hinaplos niya ang kamay ko at pinsil. Nanatili akong nakayuko, nahikbi. Nagtaas baba ang balikat ko, hinawakan niya yun at iniangat ang ulo ko. Sinungaling ka.